PNC. Isa siyang doktor sa ating grupo. Okay? Ayan, si Dr. Eric Herrera. Ayan. Ginawa kitang Herbalife doctor. Ayan. Thank you, Coach Beth. Good morning po sa inyong lahat. So, isang masaya, no? At very productive na umaga po sa ating lahat. Thank you. Welcome po sa mga first-time guests natin and sa mga masugid na parating nandyan na sumusubaybay sa ating PNC. Welcome po sa inyo. So, thank you for being with us. So, very exciting ang pag-uusapan natin as always, no? Ang title ng ating discussion na ngayon ay The Hows and Whys of the Big C. So siguro yung iba sa inyo, ano ba yung C na gusto nating pag-usapan? So malalaman natin yan mamaya. Pero bago yan, next slide. Magpapakilala po muna ako. Ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist, pulmonologist. So we started Herbalife 2014. Ganyan po ako kalaki. As a doctor, maganda naman po yung nature ng work, no? Pero may downside din. Siyempre, hindi nakakakain sa oras. Minsan, kung may time na kumain, kung ano lang yung available, hindi na mahalaga kung healthy. Ang mahalaga, mabusog, no? Para magpatuloy sa gawain for the day. And without realizing that, lumaki ako ng lumaki, bumigat ako ng bumigat, until inabot ako ng 209 pounds. So sa ganyang katawan, I feel old for my age. Sabi ko sa sarili ko, bakit ganito? Parang ang tanda-tanda ko, yung mga pakiramdam ko, hindi ko pa dapat ito nararamdaman. So, buti na lang along the way, we met our angel, si Mother Arlene. Thank you, Mother. Pinakilala niya sa amin ng Herbalife. At doon ko na-realize na, despite the busy schedule pala natin, pwede pa rin pala natin i-consider ang ating health, no? Pwede pa rin pala tayong magpaka-healthy without sacrificing yung mga busyness natin, no? And dahil dyan, so pinakilala kami sa Nutrition Club. Nag-take kami, like the rest of us, ng Aluti Shake. And with that, dahil sineryoso ko, nagustuhan ko yung pakiramdam na ibinigay sa akin, gumaang yung pakiramdam, I lost a total of 22 pounds at 4 inches sa aking waistline. At nung nagkaroon pala ng ganitong community, itong VNC na community, sabi ko sa sarili ko, ang dami ko pa palang matututunan, napakasaya sa loob, no? Ang daming positive people, positive energy. Sabi ko, hindi ako bibitaw sa VNC. Kaya stick lang kayo sa amin. And with that, enough of me. Next slide na po tayo. So, pag tinanong ka, o ako magtatanong po sa inyo, pag sinabing cancer, ito yung big C natin eh. Ano ba yung cancer pag sinabing cancer sa inyo? Siguro, next slide, yung iba sasagot sa inyo, ay, pag cancer, nakakatakot na sakit yan. Diba? Next slide. Yung iba siguro, ang notion nila sa cancer, nako, komplikado yan pag-usapan. No? Basta alam ko, mahirap siya intindihin and mahirap gamutin. Kaya complicated. Next slide. Siguro naman sa iba, nako, pag sinabing cancer, nako, hopeless na. Kumbaga, dead end na yon, no? Siguro ganun yung paningin ng iba sa cancer. Next slide. Pero, alam niyo ba, lilinawin natin na yung big C o yung cancer na tinatawag, isa itong kondisyon na kung saan nagkakaroon ng patuloy na pag-grow or pagdami ng cells. Ang problema, ang dumadami ay hindi the normal cells, kung hindi abnormal cells. Kung kaya nga tinatawag ding abnormal growth. At itong abnormal na pagdami ng mga unwanted cells sa katawan natin, ito ang nagbibigay ng pagkasira dun sa tissue, sa organ, at eventually, pagkakaroon ng pinsala dun sa may katawan. Okay? So, himayin natin. Next slide. So, paano nga ba ito nagsisimula? So, alam nyo, tayo, ang buhay natin, ang buhay ng isang tao, nagsisimula yan
with a single cell. So nakikita niyo yan dito sa upper left, no? Isang cell lang yan. At sa pagdaan ng oras, patuloy nagdi-divide yan. Yung isa nagiging dalawa, dalawa nagiging apat, apat nagiging walo, walo nagiging 16, and so on and so forth. At kapag patuloy sa pag-divide ito, makakabuo ito ng tinatawag na tissue. At itong tissue na ito, meron tayong tissue sa puso, meron tayong tissue sa balat, no? May tissue tayo sa liver. So iba-ibang parte ng ating organ. At itong nabuong tissue at iba-ibang organ, ito ang bumubuo doon sa isang tao. So paano siya nagsimula? Nagsimulang mag-grow yung nag-iisang cell na yun. At tayo, bilang tao, ay binubuo tayo ng trillions of cells. Okay? Next slide. So, ganun tayo nagsimula. Okay. So, balikan natin. Ang isang tao, no, ay binubuo ng trillions of cells at sa mga cells na to ay meron siyang, kumbaga, epicenter, yung tinatawag na nucleus, yung color blue. At ang pinakasusi doon sa nucleus na yon, ang magdidikta ay yung kanyang chromosome. At doon sa chromosome na yon, nandun ang DNA natin. Yung DNA natin, may kanya-kanya po siyang specialty, no? May mga DNA na responsable sa pag-switch on ng growth at pag-divide ng cell. Meron ding mga DNA na kung saan ang kanilang trabaho ay mag-switch off or patigilin ang further growth ng isang cell. Meron ding DNA na ang kanilang switch ay responsible para i-preserba at i-maintain yung genetic material na meron dun sa tao. So basically, ang bawat DNA ay may kanya-kanyang specialty sa bawat individual. Okay? Next slide. So pag-usapan natin, ano nga ba ang nangyayari sa normal na cell? Sa isang normal cell, no, nagfa-function ito in a very orderly manner. Parang yung paggawa ng mga products natin, no? So, very systematic, no? May steps. Nag-grow sila, nagdi-divide, at eventually, namamatay. Hindi pwede na ang cells grow lang ng grow ng grow at hindi namamatay. Problema yon. Hindi rin pwede na hindi siya nagdi-divide or hindi siya sumusunod dito sa pattern na to dahil magkakaroon ng pinsala. So kailangan pag nag-grow siya, magdi-divide siya at eventually kailangan mamatay siya. So yun po ang normal function dun sa healthy na tao. Next slide. So ngayon, eto na yung lahaw. Bakit nga ba at paano nga ba nagkakaroon ng tinatawag na cancer? Nangyayari po ito kapag nagkakaroon ng imbalance between yung pag-grow at pagkamatay at pagkakaroon ng disruption dun sa genetic material na meron dun sa tao. So kumbaga nawala na siya dun sa sistema. So kumbaga hindi na siya sumunod dun sa regular pattern. May sarili na siyang pag-iisip, may sarili na siyang buhay, at itong pagkakaroon ng pagsasarili ng cell na yon can lead to cancer. Ibig sabihin, hindi na siya makontrol. Okay? Next slide. So, tandaan po natin, ang cancer cells, hindi po yan namamatay on the usual case. They do not die. Ang nangyayari, ang ginagawa nila, they continue to grow. At yung continuous growth nila is a disorderly manner. So, kumbaga may chaos, chaotic, hindi balanse yung tubo nila sa katawan natin. Okay? Next slide. So, tandaan natin ang ating mga DNA sa ating mga katawan
Meron responsible sa growth and division, may responsible sa parang stoplight, no? Tigil sa pag-divide. Meron ding responsible para i-maintain yung genetic material, para yung pinagkopyahan eksaktong-eksakto doon sa gagamitin niya. Parang Xerox machine, replica ng original. So hindi pwede na nag-deviate siya doon sa original pattern. Tandaan po natin, isa lang po na magkaroon ng system error dito sa mga DNA na to can lead to cancer. Isa lang. Lalo na kung meron dalawa, 'di ba? So mas mataas ang tsansa na magkakaroon tayo ng abnormal growth. So basically, nandun po yung problema. Next slide. So, nandito po ang halimbawa, no? Paano nga ba? Let's say ang isang normal cell sa katawan ng tao ay yung mga blue, no? Yung very cute na yan, na mga square cells. At makikita nyo po, yung pula, yun po yung cancer cell. Ngayon, pansinin niyo po yung next arrow dyan. So yung normal cells, ganun pa rin yung dami niya. However, may sariling mundo si cancer cell. Nag-divide siya mag-isa. Nagdalawa siya. Okay? Ngayon, next arrow, pansinin niyo yung normal cells, ganun pa rin. At si cancer cell, patuloy na nag-divide. Mas dumami siya. At eventually, yung iba naaapektuhan yung mga normal cells kasi nakikita nyo ginigit-git ni cancer cell yung space na dapat para kay normal cells. Kasi ang space ni cancer cell para doon lang eh. Kaya nga may mga tinatawag na yung mga tumor or may mga bukol na kung saan iniipit niya yung mga normal tissue sa paligid. At doon nagkakaroon ng mga problema sa blood flow, problema sa pagdumi, halimbawa, or dun sa function ng organ. So basically kasi dinikit-kit niya yung space ng isang normal cell. At pati yung function. Okay, next slide. So, the why. Ano nga ba? Bakit nga ba nagkakaroon? Ano nga ba ang mga pogi at ganda points, no? Nandyan, pag-uusapan natin, isa-isahin natin. So basically, ito ang summary. Ngayon, himayin natin, ano nga bang risk factors? Bakit tayo nagkakaroon? Next slide. Okay, ang number one na sinasabi nila is age. Age is an important risk factor for cancer. Sinasabi nila na as we age, no, chances of having cancer also increases. At ang median age for diagnosis ng mga elderly people for having cancer, for all types of cancer ito is around 66. So kung malapit na tayo sa edad na yan, at tapos may risk factor pa tayong iba, like family history, the more na dapat maging watchful tayo. No? Dapat we have our regular check-up, dapat we have our healthy living, kasi dapat ma-conscious na tayo. Nako, lumalapit na ako dun sa age, median age. Nako, dapat magpa-monitor ako maigit. Okay? Next slide. Ano pa? Ano pa yung sinasabi? Obesity increases risk for cancer. Actually, hindi lang po ang obesity, hindi lang po siya simpleng panglabas na problema. Kung hindi, pangloob din siyang problema. Kasi sinasabi, a person who is obese has a higher chance of having colorectal cancer, breast cancer, and endometrial cancer. No? Simpleng obesity. Kaya nga, kung tayo ay matagal ng obese, congratulations, no? Kung wala pa po tayo nito. Dahil hindi pa huli ang lahat, no? Let us proceed, no? Of having our ideal weight para maiwasan itong mga bagay nito, no? So, healthy maintenance ng ating weight. Next slide. Ano pa? So, tobacco and alcohol are known cancer-causing substances, particularly yung heavy drinking and heavy smoking. These are carcinogens or yung mga
cancer-causing substances na pinapasok natin sa katawan natin. At prolonged exposure sa mahabang panahon, sinisira po ito ang DNA ng ating katawan. Particularly, yung mga nabanggit ko po kanina, yung tatlong switch na napaka-importante. Kung tayo po or may kakilala tayo na naninigarilyo or malakas uminom, let's advise them at i-share natin itong learning na natutunan po natin. Okay, next slide. Ano pa? So, working environments. Ang ating trabaho, meron din po siyang say of for us having risk for cancer. Kaya nga tinatanong, di ba, kung nagpa-check up na, yung iba sa atin, tinatanong, ano po ang trabaho ninyo? Ano po yung trabaho ninyo dati? Gaano po kayo katagal ng trabaho? Hindi yun para alamin, nako, may pambayad ba ito? Or ano? Hindi. Kasi gustong alamin ng doktor, ano ba ang risk? Saan ka ba na-expose dati? Particularly, ang mga minero, ang mga nasa construction, yung mga nag-welding, nasa agricultural, yung mga farmer, yung mga gumagawa ng pesticide, yung mga nasa plastic manufacturing, printing and painting kasi they are exposed to chemicals. Especially, no, kung inabot na sila doon ng mga loyalty award, no, sa sobrang dekada na sila doon. So ganun din kataas, no, ang kanilang exposure dito sa mga chemicals na to. At ganun din kataas ang kanilang risk for developing cancer. Isa lang po ito dahil yung iba, ayan, i-discuss natin. Okay? Next slide. Ano pa? Yung mga UV exposure or ultraviolet exposure. So yung mga unprotected, yung matinding sikat ng araw, damages the DNA, particularly dun sa ating skin cell, that can lead to skin cancer. Kaya yung mga nakikita natin, yung nasa kalsada, maghapon sa kalsada, they are at higher risk of damaging their DNA. Okay? Kaya kung hindi naman mahalaga na magpasinag sa liwanag ng araw at napakainit, no, kailangan po natin sumilong. Okay? Next slide. So, kailangan alam din natin, ano bang family history? Ano bang merong sakit na prominent sa family natin, especially kung ito po ay cancer. Dahil ang ibang cancer ay runs in the families. Bakit? Nai-inherit po natin or naipapamana ang genes sa mga generations. So, tandaan natin, hindi automatic na ang naipamanang gene ay mag-switch on. Dahil marami pa rin pong risk factor para magpatuloy ang cancer. Ano ang kailangan? Kung hanggat mai-improve natin ang ating lifestyle, healthy lifestyle dapat gawin po natin. Para yung mga bagay na may magagawa tayo para maiwasan ito ay ma-improve natin. Kasi sa genes, hindi tayo pwedeng mamili ng genes. Given na yon, inherent na yon sa atin. Pero may magagawa tayo sa ibang bagay. Gaya ng weight natin, gaya ng choosing the right food, activity, no? Choosing the right work for us, no? Okay, sige. Next slide. So ano pa? Yan, yung mga processed foods which are left and right nowadays, they are high in preservatives and chemicals that are harmful to the body. So kapag in-ingest po natin ito, syempre, nagkakaroon din po ng disruption, no, sa ating mga biochemical processes sa ating katawan kasi ini-ingest po natin pinapasok natin yan sa katawan natin. So, ayaw natin na magloko yung ating makinarya kasi may ipinasok tayo na toxic sa ating katawan. Okay? Next slide. So, paano nga ba natin ipe-prevent? So, na ito ang tandaan ninyo pong slide dapat. Number 1, let's eat a healthy and balanced diet. Iwasan natin yung mga processed foods, high in preservatives. So, let's eat a healthy diet. Ano pa?
Exercise regularly, hindi naman kailangan magpakapawis, no? Ng husto, especially kung hindi naman kaya. Pero kailangan i-maintain natin na gumagalaw tayo, no? Once in a while. And syempre, ako nga, hindi dapat talaga limit eh. Talagang no alcohol as much as possible, no smoking, no? Kasi ayaw natin na magdagdag tayo ng chemicals, unwanted chemicals sa katawan natin. Let's maintain a healthy weight, minimize sun, radiation, and chemical exposure kung hindi naman po kailangan. Okay, next slide. So, ano ang take-home message natin? Healthy lifestyle is the easiest, simplest, and pinaka-cheapest way of preventing the big C. Kailangan, tandaan natin, ang choice ay nasa atin. Huwag natin ipagpaubaya sa ibang tao ang ating kalusugan. We should always prioritize our health. Okay, next slide. So, take a step ahead and give our body the daily nutrition it needs. Kaya kung may kakilala po kayo, napaka-unhealthy pa ng lifestyle, yayain na po yan dito sa ating VNC. At marami siyang matututunan. Introduce natin ang good nutrition. Next slide. So, ano nga ba ang pwede natin gawin? Napakarami pong pagpipilian. Doon na po tayo sa sigurado. Walang unwanted chemicals. So, lahat ng ingredients are safe. Walang carcinogens available dahil these products of ours has been tested, no? Rigorously tested ng ating mga scientists and doctors. Kaya nga naman, inawardan tayo as super brand in the Philippines. Next slide. At dahil napaka-safe natin at napakagaling naman talaga natin as a meal replacement kaysa kumain tayo ng mga processed foods, fast foods, this is the healthier option, no? Ang ating protein supplements, weight management, and well-being and lifestyle nutrition. Kaya nga, number 1 tayo dito sa mga larangan na to. Paulit-ulit natin sinasabi, no? Number 1, kaya wag na tayong hahanap ng iba. Okay? And with that, thank you for being with us. And I hope marami kayong natutunan, marami kayong i-share sa mga loved ones ninyo na hindi natin kasama ngayon. And see you again next time. Back to you po, Coach Beth. Thank you so much, Doc Eric, for that very educational topic. We are so fortunate na kasama ka namin dito sa BNC. Natututo kami ng libre. Hindi kami nagbabayad. Okay, so let's help one another to share this special topic sa iba. Naka-record yan, nasa FB Live po natin.